Paano i-break ang trauma bond ng isang narcissist? So marami sa inyo ang nakaka-experience o naka-experience ng abuse sa inyong asawa or sa inyong jowa or live-in partner. And madami sa inyo ang mayroong ganitong trauma bond. Kapag ikaw ay hindi makahiwalay, kahit alam mo na masama ito sa iyong kalagayan, masama sa isipan mo, sa mental health mo, sa kalusugan mo, hindi ka makahiwalay, ibig sabihin trauma bonded ka. So ngayon, ang tanong ng mga followers, paano daw ito i-break o paano mo ito mapuputol, itong trauma bond na ito na nakadugtong sa inyong asawa o sa inyong jowa o sa inyong live-in partner. Naggagawa ngayon ako ng mga series of ways kung paano yung gagawin nyo. Ito yung una. Kailangan mong i-acknowledge yung bond. Ibig sabihin, kailangan mong kilalanin at tanggapin na ikaw ay merong trauma bonding. Marami sa inyo ang in denial, itinatanggi na wala kayong trauma bonding. Pero hindi naman kayo makahiwalay kahit ginugulpi kayo. Kahit kayo ay pinagmumumura araw-araw, ninanakawan kayo ng pera, sinisipa kayo, hindi kayo makahiwalay. Trauma bond yan. So you need to accept it. Tanggapin ninyo na kayo ay nasa trauma bonding. You need to be aware na nandun kayo, na meron kayong ganito. So meron kayong dalawang gagawin pagdating sa pag-acknowledge na kayo ay may trauma bonding. Una, kailangan meron kayong self-reflection. Pag sinabi nating self-reflection, kayo ay magmumuni-muni at ang inyong pagmumuni-munihan ay ang inyong relasyon. Kailangan nyong suriin, kailangan nyong mag-deep analysis sa inyong relationship. So, magre-reflect kayo. Bigyan nyo ng panahon. Isipin nyo kung ano ang nangyayari sa inyong buhay. Kayo baga ay nagsasuffer? Kayo baga ay na aapektuhan na ang inyong career? Naapektuhan na ang inyong savings? Naapektuhan na ang iyong mental health ay talagang durug na? Kailangan ma-analyze mo ito. And it is important na magkameron ka ng journaling. So you need to write, isulat mo, i-document mo yung mga abuses na ginawa sa'yo. Yung mga pagmumura, i-document mo, kailan ka ba minumura? Anong mga oras, kailan, pag dumadating sa trabaho, isulat mo, ano yung mga ginagawang manipulation sa'yo? Paano kanya kinokontrol? Ano yung ginagawa niyang manipulation sa'yo? Paano kanya pinasusunod? At kung ano-ano pa. Inaabuso. Isusulat mo yon. So, ito ay proseso na makatutulong sa iyo na ma-recognize mo yung patterns. Halimbawa, pag umuwi siya galing sa inuman, binubugbog ka. You need to write that. Sulat mo yon. Sa umaga, ikaw ay pinagsasalitaan ng mga kung ano-ano na nakakasira ng mental health mo. Umagang-umaga. O natutulog ka, gigising ka, at ikaw ay aawayin. So, kailangan ma-recognize mo yung pattern na yon na nagdulot ng trauma bond. Malalaman mo na, ito pala yung dahilan kung bakit ako ay nagkameron ng trauma bonding. And then, you need also to recognize yung mga reward na ibinibigay sa'yo. Kasi ang trauma bonding, hindi mangyayari kung walang mga reward. Yung mga pagsusori, susulat mo din yan. Pagkatapos kang gulpihin, kinabukasan, inaamo ka. Tapos gugulpihin ka uli pagka isang araw, pagka dalawang araw. So, you need to recognize a pattern. Kapag naintindihan mo yon, na-recognize mo, na-document mo yon, napakalaking tulong yan. So, that is under self-reflection. Another one, dalawa yan Yung pangalawa, you need to validate. I-validate mo yung trauma na yon, yung trauma bonding. You need to understand that trauma bondings are real. Totoo to. Nangyayari talaga to. At kailangan mo na i-acknowledge ito.
para ikaw ay lumaya. Okay? So, kailangan ito para magkameron ka ng paglaya dito. Breaking free. And also, no, you need to talk to mental health professionals. O kaya mag-join ka sa mga support groups kung kinakailangan. No? Pwede kang magpa-schedule sa akin ng counseling or ng coaching para ma-guide kita kung ano yung dapat mong gawin. And also, you can go to a clinical psychologist or psychiatrist para ma-evaluate ka, ma-check kung ano yung nangyayari sa'yo, kung anong talagang nangyayari sa iyong isipan, sa iyong pinagdaraanan, ano ang nasaan ka na, anong meron ka. So, madadiagnose ka kung ano talaga yung meron ka, kung ano nangyayari sa'yo. Okay, so you will have or receive proper diagnosis and also medications if applicable or needed. So, yung support group na mention ko yun, malaki na itutulong nun. Why? Because this is a group or groups where you can share your experiences and also you can receive validation. So, mako-confirm mo doon, okay, kaya pala ganun. Kasi, ganito pala sila. So, makakausap mo yung mga kapwa mo biktima dito. So, mag-share kayo dyan ng inyong mga experiences, ng inyong mga ginagawang hakbang, no? Yung mga ways kung paano maaalagaan yung sarili nyo, self-care, etc. etc. So, dyan yan. Okay? So, yan. Let's summarize. So, how to break a trauma bond sa isang narcissist? Acknowledge the bond. And, under that, dalawa, self-reflection and validation. Okay? See you in my next content. Bye for now.